Ang lahat po ay magsaluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conchini. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri po sa salamat ay sa inyo, Panginoon. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pagmamahal niya. Sino nga bang nakadarama ng pagmamahal na ito na di maipaglaban siya? Tunay ngang kapag pinadama niya at nadama mo ito, kapag susumikapan mong ipaglaban nga siya. Kaya't halina mga minamahal ko, damhin niyo siya at namnamin ang tuwirang kanyang pagmamahal at matutularan niyo rin kapwa niyo nagsusumigaw para siya'y paglingkuran. Habang pinaglalaban mo ang pananampalataya, maraming tuksong pang-agaw para gibain ka, wasakin at tigatigin ka. Habang pinagsisigawan mo ang pagiging matapat na dapat mong gawin, lalo kang tinutukso, inaagaw para maging mahina ka. Habang pinagsisigawan mo ang tapang na lumaban kayo't manalig, ikaw na nagsisisigaw para may sambahin, dinadaluhong ka para agawin at tingnan masdan kung totoo ka sa Kanya. Habang inaalam mo ang katotohanan, marami kang natututunan. Ngunit subukan mong patangay sa iyong katauhan, sandali po ang iyong kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. At siyaon ang pawang katotohanan, sapagkat mahirap kalabanin ang Diyos na hindi nasisilayan. Ngunit kayang labanan ang damdamin bilang katauhan. Mahirap subukin ang di mo nakikita. Ngunit ikaw na nakikita ng Ama, alam niya kung anong kaya mo. Kaya't kung papaano alam niyang ito'y kaya mo, hilingin mo sa kanyang kakayahan, bibigyan kanya. Kaya't kung papaano nakikita ka, sabihin mo sa kanya, Diyos ko, kilala mo ako. Kaya't ako'y huwag pabayaan mo. At habang dinudulog mo ang kapwa mo tao, para namang kapwa mo pa taong aagaw sa'yo. Ngunit ang wika ng Ama, magalak ka, anak, na hindi lamang ang sarili mo ang dinudulog mo sa akin, sapagkat kung paano mo minimithing kapwa mo'y tulungan ko, ikaw pa kayang di ko dadamayan. Gayon pala ang Ama, kaya't napakasarap alamin ang katotohanan na kapag iyo'y nasumpungan, ito ang magtatawid sa iyo sa hilahil ng buhay. Kaya talina mga mahal, paanyayang mainam. Huwag niyong kaliligtaan, amay pakasuriin, bago niyo siya hatulan. Sapagkat kung hahatulan niyo siya, ba't ka pinaganyan? Bakit ako nagkaganito at bakit mo ako pinahintulutang magkaganyan? Hindi niyo maaalam, matututunan kung bakit nga ba. Ngunit sumuong kayo, lumaban kayo, ipababatin niya kung bakit ito'y naganap sa buhay niyo. Ang may pandinig ay nakarinig.
Kung papaano nagmamahala ng bawat isa, sinusubukan ng pagmamahalan. At kung papaano nagtatagumpay ang tao, hindi ito sarili niya. Kaya't kung papaano ang amay kasama sa bawat tagumpay, huwag siyang kaliligtaan. Sapagkat kung paano ang tagumpay ay inibinigay niya, ibibigay din niya ang higit pa roon. Sapagkat siyang nakakaalam ng lahat ng dapat para sa lahat ng kanyang mga anak. Kaya talina mga mahal, alamin at patuloy suriin ang magagawa ng Ama, huwag ang gagawin lamang bilang katauhan. Sapagkat kung ang aalamin mo lang sa bawat araw ang gagawin mo sa bahay mo, sa hanap buhay mo, sa mga anak mo, ito lang malalaman mo. Ngunit alamin mo kung paano mo siya mararamdaman at matututunan, ipagkakalob niya sa iyo. Kaya't kalinsabay ng nais mong paglingkuran ng sino man, alamin mo pa rin kung paano siya lubos mong paglilingkuran. Sapagkat habang pinaglilingkuran mo ang kapwa mo tao, hindi mo ginawa ito dahil sa iyo, dahil sa kanila, kundi dahil sa Kanya. Kaya't ang bawat tumutupad at gumaganap alang-alang sa Kanya, manalig, magtiwala, hindi siya magpapabaya. Nek karameneyahanang, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Sapagkat kung bilang tao'y mahirap ngang umunawa ang kaisipan, kung bilang tao'y mahirap ngang makadama ang kalooban, kung bilang tao'y mahirap ngang magpakabanal, kung bilang tao'y mahirap gumawa ng kabutihan, lalo tigit kung sinasaktan ka ng mga ginagawaran mo ng mabuti. Subalit bilang sa Espiritu at tinanggap ay Espiritu Santo, walang hindi magagawa para sa lahat ng tumatanggap. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Nek karameneyahanang, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Kung kailan alam mo nang malapit na lamang ang iyong tinatahak, at pagkatapos may humarangga sa iyo, halimbawa'y malapit mo nang makita yung daan ng katotohanan, biglang hinata ka na naman ng kamalian, di mo maabot yan. Kaya't ang layon at nasa ng Ama, habang nalalapit ka sa Kanya, lalo mo pang alamin kung paano ka lalapit. At huwag kang masiyahan makontento lamang sa natanggap mo, kundi alamin mo pa ang bawat araw na siya ay makakatanggap pa para sa iyo at ikaw naman tatanggap ka ng para sa Kanya. Sapagkat ito pala ang nais niya. Ang nilapit niya sa Kanya, lalong lumapit pa. At ang malayo sa Kanya ay ilapit niya. At ang nawawalay sa Kanya ay hanapin niya. At ang kilala niya at nakita na, manahan na sa Kanya. Ngunit at pasubali, sa bilang pagkatao'y mahirap gawin ito. Kaya't ibinigay ang Espiritu Santo upang ang mahirap ngang gawin para sa tao ay madaling ipatupad ng di nakikitang tinanggap ng ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, sa hirap ng buhay, kapag doon mo tinuon ang isipan, magugulapi ang katawan mang lalambot na tuwiran. Ngunit sa kabila man ng nahihirapan at mahirap ang pinagdaraanan, ituon mo ang kaganapang Ama ang sayo'y nagpahiram ng buhay. Kaya't kung papaano mo ito nakikilalang lubos at napapatotohanan mong hindi ikaw ang bumuhay sa sarili mo, mapapatotohanan din ng Ama, hindi ka binuhay para buong buhay ay masaktan at pahirapan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Walang pinagkaiba sa sanggol na ito. Habang walang muwang, walang magawa, wala kang ginagawang ina, kundi masdan lamang siya. Arugain at tuwang-tuwang pagmasdan. Sapagkat para bagang sinasabi ng puso mo, eto na ang pinaghirapan ko.
Ganyan din ang mga anak ng Ama na walang muwang sa kanyang kabanalan, inosente sa kanyang katotohanan. Minamasdan niya, lugod na lugod siyang nagmamasid at nabuhay sila, sapagkat alam niya, ito kapag nagkaisip at nagkaroon ng unawa, sila ang sasamba sa kanya. Subalit, ilan kaya ang binigyan niya ng isip upang unawain at maunawaan ang kanyang salita? Natuwiran niyang sumamba ng tapat at tumanggap na ganap. Nawa isa kayo sa nakagalak at nagpagalak ng kanyang espiritu nang matanggap niyo'y na lubos ang ligaya niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ganang pagkatao'y di mabibitawan ito. Ni di may sasambit, maiuulat sa inyo. Ganang di nyo nakita, yung tuwirang nagdatal, upang mailahad sa inyo'y mapakinggan. Nakadama nawa kayo't matanggap nyo ang di nyo silayan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Kaya inyong pakinggan ang mula sa Genesis. Umalis nga si Jacob sa Beerseba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing yaon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik. Manaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang 4 na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta. At ibabalik kita sa lupang ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinasabi ko sa iyo. Nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Nakakakilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan. Magang gumising si Jacob ng umagang yaon. Kinuha niya ang inuunang bato at itinayo bilang isang alaala sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanit, pararamtan at makakabalik na muli sa bahay ng aking Ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasabahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito. At iaalay ko sa inyo ang ikapo ng anumang ipinagkakaloob ninyo sa akin. Sapagkat noon, wala pang alam ang tao kung papaanong paghahandog sa Ama. Kaya't ang tuwirang alam nilang paghahandog ay ang ikapong tinatawag. Yaong mga binhi nila na mula sa Ama, kapag umani ay ibinibigay ang 10 bahagi.
ng anumang uri ng halaman at gayon din ang hayupan. Subalit hindi nga doon nalugod ang ama nang dahil sa kamalian na sapat na sa kanila pagkatapos na pausukan. Sapat na sa kanila ang naihain niyaon. Ngunit hindi nila inaalam kung paano nalulugod ang ama sapagkat yaon ang alam nila. Subalit, noon, ngayon at kailanman, ang mga nakadarama sa amay, patuloy silang hinahanap. Patuloy nilang hinahanap. Sino ang sa kanila'y naghahanap? At sa kanya na may naghahanap sa kanila? Ang ama, ang anak, na pasimula pa ay naroroon na sa pagiging espiritu nila. Ang mga anak na patuloy na nililingap at hinahanap na ganap upang buklurin sa pagkakaisa, alayan ng marapat, tupdin ang dapat, gawin ang karapat-dapat. Marami ang ginamit ang ama bilang tao. Marami ring kaparaanan na binigay siya. Maraming bagay na nilikha siya. Ngunit sino nga bang totoong ginamit niya na magiging ganap at tapat sa kanya sa buong buhay ay di hihiwalay? Yaong mga nakakadama na nagsusumakit at nagsusumikap, na patuloy na ibinibigay ang ganap. Ganap na pagtitiwala, ganap na paniniwala, ganap na pag-asa, ganap na pananalig, ganap na pananampalataya, ganap na katapatan at pagiging makatotohanan. Subalit sa dami-dami at sa pinakamaraming ginawa niya, na anak na laksana ang bilang ngayon, ilan kaya ang sa kanya'y tataglayin ay ang espiritu ng katotohanan. Marami ng pangitain na binigay sa tao, marami ng katuparan na pinatupad sa tao, marami ng salita na binahagi sa tao, marami ng hinandog para sa tao, marami na, tunay na napakarami ng hiwagang pinatupad at walang katapusang pagpapatupad. Subalit, ilan kaya ang tuwirang magiging ganap? Mga minamahal, ang pasimulang sinambit ng ama kay Abraham, darami ang iyong mga anak, ang iyong mga inapo, ang iyong lahi, alalaong baga, yaw na ngang mga anak na tinatawag sa lupa. Sindami ng bituin sa langit, sindami ng buhangin sa langit, sindami ng alikabok. Sa pag-usad ng panahon, naganap itong lahat. Ngunit hindi pagdakakaraka-raka, sapagkat patutuo lamang ng ama may takda nga ang lahat. Ang pangungusap niya'y nilalahad, binabadya, binibigay sa lupa, pinapaalala, at patuloy na paalala ang kanyang ginagawa. Nalilingapin ko kayo, huwag kayong lilimot, mga anak ko. Ako ang patnubay nyo, ako ang gabay ninyo, huwag kayong lilisya sa aking totoo. Ako ang bumuhay sa inyo at bubuhay sa inyo, ang patay ay kaya kong buhayin at ang buhay ay kaya kong patayin, kaya't kung ako'y ako nga, di kayo maninimding. Ilang pong beses na ba itong iuulat, ilalahad at tatalad ta rin na babaybayin sa lupa? Subalit, hindi naganap. Ang lahat ng tagapakinig at lahat ng nakinig ay nakarinig nga. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't mapapalad ang mga may pandinig sa katotohanan ay nakarinig. Nabuksan ang damdamin, pumasok sa kalooban, yung kanilang pinakinggan na nalaytay sa buong bahagi ng katawan.
hanggang sa kaloob-looban ito'y kanilang ninamnam at tuwirang napagtibay ang mapalay buhay. Mapapalad kayong patuloy na nagsusumakit at nagsusumikap kung papaano ang nahayag ay katotohanan sa inyong buhay, patuloy niyong pinagmimitiang isabuhay na lubusan. Mapapalad kayong nagnanasang ito'y din sa bawat araw at pinagkatiwala naman ng Ama na ito'y inyong matutunan, yamang binuksan niya yung pangunawa ng bawat isa. Kaya't ipaglaban niyang katotohanan siya'y buhay at mapapatotohanan niyang ang bawat isang nakikinig sa Kanya at sinasabuhay ang mga aral niya, mapapatotohanan din niyang may magagawa siya. Tulad ng pangako, kailanman di ko pababayaan ang mga lahi mo, Abraham, hanggang sa salin lahi sa 12 lipi, ang sinumang sa akin kumilala at tumanggap, ako'y sambahin at igalang, ako ang lilingap. Mahal na mahal ko kayo. Subalit, bilang katauhan na walang pangunawang ganap, kapag ang pandama mo ay mahina at kakarampot ang kaalaman, sadyang matatangay ka bilang sa katawan. Kaya't ang nais ng Ama, ang naibahagi niya'y maragdagan ng maragdagan pa, at wag nang matapos pa sa katawan ay maparam na. Kundi habang naibibigay niyang marapat, patuloy niyang nararagdagan niyaong katalinuhan at kaalaman, patuloy nakakamti ng mga anak niyang tumatanggap sa Kanya ang tunay na pagsasabuhay at pagtitibay nilang ganap. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya't habang ito ang iniwan ng Espiritu sa aking diwa, ang pakikipagniig at pakikipagtagpo kay Jacob, na napakita niyang hagdanang napakataas na abot sa langit. Kanina, ang sabi ko kay Arlene, anak, magbukas ka nga sa mga images at tumingin tayo. God the Father, binuksan. At isa po ang nakita ko yung hagdanan na yon. Napaakyat, manikmanaog ang mga anghel. Pinakita lang muli ng Ama at pinatotohanan na ang sabi kanina kay Arlene, makakathaba ng tao isip yan kung pagkataong isip lang. May sasalarawan bayaan kung walang totoong nagaganap. Ngayon, ito pala'y nahango sa Biblia. Maliwanag na kahanga-hanga ang isip at diwa ng tao, di po ba? Na nasisidla ng mabuti ng Espiritu ng Ama. Hindi po demonyo ang nagsalarawan ng mga larawan na yun. Sapagkat kung ang nagsalarawan ay demonyo, hindi pakikita ang Diyos Ama na may mga anghel. Ang ipakikita niya ay may buntot at may sungay. Tama baga? Sa makatwid, kung mabuti ang isip mo at damdamin sa pamamagitan ng mga larawan na yan, ay tunay na masisiyahan ka, di ba? Dahil nagbibigay galak na kagaling naman ang ipalagay na nating nag-paint o nag-drawing, sapagkat hindi mo naman ito mapipicturan kung walang gumuguhit, di ba ga? Kaya sa makatwid, ano ba ang kulang sa tao? Alam niyo po, kung bilang pagkatao ay walang talino,
Ngunit pinatototohanan ng Ama ang kanyang espiritu'y matalino. Wala kang mang matalinong isip nung ikay nasa pagkatao. Hindi mo naisip lahat yan at hindi mo nasusuri, hindi mo mapagninilayan. Subalit nang nasa espiritu ka, pinababatid niya lahat ito. Sige po, sino kaya ang makapagdodrawing ng mga style ng anghel? Ang larawan ng anghel. Katulad nito. Kung wala kang konsentrasyon at ang isip mo ay marumi, ang puso mo ay marumi habang nagdodrawing ka ng anghel, ano kaya itsura? Kaya po kapag may tiningnan ako rebulto, kapag pangit, ayoko. Sabi ko ay, masama ang loob ng gumawa nito. Bakit po? Paano ka namang harap sa rebultong mukhang demonyo? Kaya sabi ko, pwede naman akong manalangin na walang rebulto. Kaya lamang po dahil idinatal ng Espiritu, walang masama sa rebulto at pangunahin ng Kristo lamang ang siyang inilagay natin dito, si San Miguel at si Rafael na nakatala sa banal na aklat, na ginuhit ng tao, na sinabuhay ng tao kung paano pagsasalarawan, wala po kayo makikitang iba rito. Sapagkat kung tatanggap lang ako, maraming nagbibigay ng santo sa akin. May nagbibigay nga ng santo ng San Roque. Ayoko ka ako, anin ko ba yan? Tama na ka ako ito. Sapat na ka ako ito. Hindi naman sa tinututulan ko, binibigay mo'y salamat. Subalit ayoko ka ako. Kasi sapat na ito. May salarawan kung paano si Kristo ay naging bata at naging pastol at nadoble po. Bakit? Nung ako po'y magtungo doon sa pagawaan, ito pong pastol na yan, nandun sa may sulok na napakarumi. Ay, bigla pong nag-iba pakiramdam ko at nangusap. Anak, sabi niya, patototohanan ko na ako'y naging pastol ng tao, hindi tupa. Ngunit hinambing kayo sa tupang pinapastulan. Kaya iuwi mo ako sa dambana ko. Sabi niya, naku po, Panginoon ko, wala po akong pambili niyan. Huwag na po natin sabing limos. Binili naman talaga yan noon po, nang hindi pa ako alam at wala akong kaalaman, ang sabi, ganito, ay, nilimos ko lang, Eka. Nilimos, ang limos, di ba kung ano lang gusto mong ilimos? May bayad sa halaga, di bayad po yun. Tama po ba? Kaya ngayon hindi ko alam kung kanino, hindi na po binaybay sa akin ngayon kung kanino ko naibagi. Alam niyo po, tinanong ko yung may-ari, yung gumagawa. Kapatid, bakit naman nakatambak dito ito? Ay, kasi po, ayan Apo Kunching. In-order po yan Hindi na po nagbalik yung umorder. Kaya po, hindi ko po ginagawa na, nagawa na po, kaya lang hindi po namin dinidisplay at dinilinis. Dahil po, hindi ko po alam sabi niya. Ganun ba kako? Kasi kako nangusap para sa akin siya magkano ba kako yan? Hindi sinabi presyo. Naku po kako naman. Ba't baka ako ganyan kamahal yan? Kasi po kahoy na ano yan ganun ba kako? Kahoy pala kako yan, hindi yan, hindi ba kako bato yan? Tinuktukan ko po. Ay, oo nga kako. Teka nga, tuktukan ko nga ulit. Kahoy nga. Kasi, iba yung fiberglass. Iba yung bato. Alam niyo po ba yung tunog? Yung taong walang alam, di alam yun. Subalit ang Espiritu, alam lahat. Tama baga? Sa makatwid,
Ano ibig sabihin? Ang Ama nagpapakita ng iba't ibang pagmamahal sa mga anak niya, pagpapatupad sa mga anak niya, pagpapakilala sa mga anak niya, pagbabahagi sa mga anak niya, subalit sa iba't ibang ginagawa niya, hindi matutunan ng tao kung paano siya lahat ay kilalanin. Kaya nga kapag naglingkod ka pala, hindi ba't kaya ka naglilingkod dahil sa Ama? Ngunit dahil sa paglilingkod mo sa Ama, marami kang pinagdaraanan sa kapwa mo? Ang tanong ngayon, sa paglilingkod mo, ako ang tinanggap mo at naglingkod ka dahil sa akin, hindi dahil sa iyo. Pinaglingkuran mo'y tao dahil sa akin sapagkat doon ang patutoong na paglilingkuran mo ako, sapagkat kung hindi mo paglilingkuran ang kapwa mo, hindi mo ako mapaglilingkuran. Nang dahil hindi mo ako maaring pakainin, hindi mo ako maaring palagukin ng tubig, lalong hindi mo na ako dadamitan. At hindi mo ako paglilinis ng tahanan ko sapagkat ibang tahanan mo anak sa tahanan ko. Kaya anong gagawin mo? Makiisa at makiisa ang mga tao sa iyo. Makiisa ka sa kanila at makikiisa naman sila kung tunay na nagkakaisay, ako'y ako sa kanila at ako lahat sa inyo, di ba? Ngunit sadyang ganyan. Iba ang isip ni Juan, iba ang isip ni Pedro, iba ang kagustuhan ni Maria, iba ang kagustuhan ni Petra, kapag pagkatao. Subalit, sa magkakaibang pagkagusto, kagustuhan, pangarap at ginagawa, isa lang ang gusto lahat ng Ama, magkaisa at magmahala ng bawat isa, di ba ga? Kaya't kapag ito ang tinunto ng tao at totoong ang Ama ang nasa puso ng tao, kaya bang talusirain ng Ama? Kaya bang talikdan ng kapwa? Kaya bang sirain ng kapwa? At kaya bagang tutulan ng Ama? Katulad nitong si Jacob. Sa panaginip lang nakipagtipan ng Ama sa kanya, binigyan niya ng mabuting kahulugan at kahalagahan. Sapagkat naramdaman niya'y iba. At yaon ang patotoo, na kapag nakadama ka ng kaiba, napapatotohanan mong ang Amang tinatawagan mo ay nagpapadama sa iyo. Ngunit, kung hindi mo siya kinikilala, paano siyang magpapadama sa iyo? Kung hindi mo siya tinatanggap na totoo, paano mo siyang mararamdaman? Kaya't mararamdaman mo lang siya at totoo mo siyang kikilalanin kapag tinanggap mo siyang buo sa buhay mo. At napapatotohanan niya ang tutuparin niyang salita kapag nakipagtotoo ka sa Kanya. Kaya kung papaano ang pinangako niya kay Jacob, na ipinangako kay Abraham na naunang kanyang nolong tinatawag, at ipinangako kay Isaac, at ngayon ay kay Jacob, tinupad lahat ng Ama, sapagkat tumupad pala sila. Naghintay sila, nagbata sila, nagsumakit sila, nagsumikap, kaakibat ang gala. Kaya ngayon, anong hamon ng Ama? Manalangin ka ba'y sapat na? Lumuhod ka ba'y dapat na lamang? At piliin mo yung gusto mo, ang ayaw mo'y itapon? Parang bagay? Parang pagkain na hinimay mo? Yung ayaw mo'y tatapon at ang gusto mo ay kukunin mo? Mali. Ang wika ng Ama. Kaya nga ang wika ko'y ito, anak. Kung ako'y tinatanggap nyo't nasa inyo ako at sumasa inyo kayo sa akin, kaya nga napatutupad ko ang mahirap gawin nyo'y magaan kong gagawin.
Ang mahirap mahalin nyo'y madali nyong mamahalin. Ang mahirap nyong kamtan, maibibigay ko yaan. Dahil kayo'y suma sa akin.